But the past 2 weeks when I was watching it, I was worried that this will drag. People will lose interest in the proceedings, and given the nature of an impeachment trial. Ayan na nga po mga kababayan, ang mga taong bayan ay wala na pong interes dito sa impeachment laban kay BP Inday Sara. Nababahala po dyan, ito po si dating Senador Drilon, mga kababayan. At hindi pa po yan, naku po, sa Cebu, sa Jinsan. Yung kanina nakita nyo, sa Jinsan po yan mga kababayan, yung sa Cebu, yung sa Baguio. Biruin nyo mga kababayan, Baguio City, napakataas na lugar, baha, binabaha. Grabe po mga kababayan. Ito, tingnan nyo po muna ito bago tayo magpalaot ng ating mga pag-uusapan ngayong araw. Grabe ito, no? Yan sa Cebu, oh. Ato lang nang gagi katawa-katawa ba? Kini mo oy sitwasyon nga tinuod yung problema. Unya kani mahigala mo oy wa na gyud tutuki. Ngano man kay tutukan ni maunay kaigo. Yan. Hindi na daw ito tinututukan dahil pagkatutukan daw po ito ay maunay kaigo. Ibig sabihin, sasarili or madadamay sila na matatamaan pagka tinutukan po nilang problema ng flood control dyan sa Cebu. Ayan mga kababayan, ito naman sa Baguio City, ano ho? Grabe oh. Nakakatakot pala dito sa Baguio pagka ano no? Isipin mo nasa taas na ng lugar ito. Di ba dapat dire-diretso na ang tubig dyan kasi nga ano yan eh, Baguio ay na mataas na lugar eh. Bakit ganito, Mayor Magalong? Oh, hindi, sa Davao kayo magpunta, sa Davao ang mas malaking baha. Ito oh, sa Jinsan mga kababayan. Yan. Jinsan po yan oh, grabe, tingnan nyo to oh. Oh, ayan oh. Oh, grabe oh. Grabe ang pagka... Sa Jinsan daw po ito mga kababayan ha. Yan. Oh. Grabe, as in mga kababayan. Ito po ang mga malaking problema sa atin ngayon. Tungkol po dito sa pagbaha. Anyway mga kababayan, tungkol dyan sa pagbaha na yan, mayroon pong bumabaha din, pero bumabaha ng pera at grasya. Ito pong mga senador natin mga kababayan. Sino-sino ito? Naglubuhan po ang mga pera at mga grasya nito pong dalawang senador natin. Ang tanong, magkano ba ang sahod ng isang senador? Kinita ba nila ito sa pagiging senador nila mga kababayan? Yan po ngayon ang ating aalamin. Ngunit bago yan, ako po muna ay nakikisuyo na paki-like, paki-share ang videong ito. At kung bago ka lang, paki-subscribe na rin, pakipindot ang notification bell all para lagi kang updated sa lahat ng aking mga upload. Bueno kabayan, sana magustuhan nyo na po ang ating sound ngayon. Ano ho? Kanina, kinalikot ko na po ito kaya parang wala tayong video kanina kasi inayos po natin ang settings. Talagang ang hirap mga kababayan, lalo't hindi po tayo marunong sa mga technology. Diba? So ito mga kababayan, at ang matindi ngayon dahil nga po sa wala na talaga, alam nyo, ang mangyayari kasi dito sa impeachment kay BP Inday Sara, ay gusto lang talaga nila, hindi nila iniisip ito makukumbik nila. Hindi kasi sila makakakuha ng 16 mga kababayan. Ano? Unang-una na talaga yan, facts po yan. Mahirapan po sila makakuha ng 16. Kahit po ngayon, ipinapakulong na po nila lahat ng mga kakampi ng mga Duterte, wala pa rin pong 16 ang magiging nila mga kababayan, kakampi nila na buboto. Kaya hindi po nila mai-impeach si BP Inday Sara. Ang kanila na lang po ngayon ay gusto nilang masiraan na lang po si BP Inday Sara. Bakit? Kasi po ang Tulfo, Lini or Lini-Tulfo tandem, eto na po pala ngayon ang kanilang gustong palutangin. Panoorin natin to mga kababayan na balitang ito. Ito ho. Ito na pala yon ang kanilang gustong palutangin. Una muna ito, no? So far, siya pa rin ang nangunguna no? Yes, best chance of going against VP Sara. Pero kasi, kailangan ba talaga lang may declaration na may tatakbo para sabihin natin na magkaroon ng malinaw? Kasi ngayon, paiba-iba yung mga pwedeng tumapat. Correct. But is there a question there? Ayan na ha mga kababayan, kailangan ba talaga, ang tanong dito,
nitong angkor, kailangan ba talaga na mayroong magdeklara para tumapat kay BP Inday Sara? Kasi nauna nga si BP Inday Sara nagdeklara, di ba? Ang kampo po nila, wala pa pong nagdedeklara. No, pumuporma-porma pa lang itong sila Line at ito nga pong si Tulfo. Pero ngayon mga kababayan, mukhang simentado na. Panoorin natin ang tuloy. Sino? Johnson. So the question is, who has the best chance Yeah. against Vice President Inday Sara Duterte? If the elections were to happen, it definitely, no doubt whatsoever, by every metric, it's a tandem of former Vice President Leni Robredo and Senator Erwin Tulfo. Ayan mga kababayan. Ayan na nga po Leni Robredo at saka Erwin Tulfo daw po ang kanilang itatandem kay VP Sara. Grabe, bakit naman Erwin Tulfo? Hindi na lang si Rafi. Dahil si Rafi kahit papaano, di ba? Mas pangatlo. Dikit siya kay Leni Robredo. Siguro baka magsenador muna, no? Magsenador muna kasi mas matapang ito si Bindalo, di ba? Mas bida-bida ito si Bindalo, mga kababayan eh. Itong si Tulfo wala nabasa ng mga taong bayan, pambarangay lang ang mga nito eh. Ang alam nitong kaso, di ba? Ang kaya nito eh. As her vice. I see. That's mathematically, that's the one that has the best chance. Wala pa rin bang chance na ang mga numbers ni VP ay I mean, pambarangay lang ang kayang aksyonan nitong si Rafi Tulfo. Mga security guard, construction worker, yan lang po, mga barangay tanod, yan lang po ang kaya niyan, mga PO1. Pero pag mga malalaking tao na, oligarko, mga presidente na, mga malalaking pangalan sa politiko, wala na po yan, wala na po, tiklop na yan si Rafi Tulfo. maging VP Binay eventually? Bababa. Di ba consistently mataas all throughout hanggang boom? Ako, if I was a betting man, I wouldn't say that the decline would be that dramatic, but she might hit a ceiling limit. Kasi again, no, I've said this many times, ano yan, di ba? Stay, sway, and stray. Yung stay votes mo, consolidate mo. Yung sway votes mo, convince mo. Yung stray votes mo, control it na lang. Keep it controlled. Elections are won in the sway vote. Baka she has reached a point wherein she's not convincing new voters. So baka mag-plateau and slightly dip. That's when a former Vice President Leni Robredo and Erwin Tulfo tandem can possibly overtake her. Ayan mga kababayan, inaasahan na lang po nila na baka sakali bumaba ng konti at bahagya. Kaya ngayon mga kababayan, yun na lang po ang kanilang target. Pababain lang po ng konti ang lakas at lamang ni BP Inday Sara. Pero paano nyo pababain? Lalo nyo po kasing sinisiraan, lalo pong minamahal ng taong bayan. Itong si BP Inday Sara, mga kababayan. Diba? Wala hindi nyo magagawa talagang siraan. Tingnan nyo ito nga si Drilon mismo, nababahala na, di ba? Nababahala si Drilon mga kababayan na maaari po mawalan ng interest ang taong bayan dito sa impeachment. At totoo naman talaga wala talagang interest ang taong bayan dito sa impeachment kasi nga ang interest ng taong bayan, ito pong mga flood control, ayan mga kababayan sino rito yung walang interest na itong dapat pag-usapan. Ayan. Kitang-kita nyo po yung mga bahan na yan. Ginsan po yan. General Santos City, winasak ng flash flood. Mga bahay. Ayan mga kababayan Grabe Pero sa Davao si andoon. Hoy, yung mga baha. Lumipat kayo sa Davao. Nandoon si Dizon. Grabe itong si Dizon mga kababayan, di ba? Dahil nga andun ang Duterte, doon siya sa Davao. Hindi po pwedeng lumayo yung kailangan sa Davao tayo. Mga kawain. Ganyan po yan. Ito sa Cebu. Ang mga kurakot, mga kailaan. Tara, atumalikan tong stisa sa kalay dong. Aman to dong. Kini mandawi yung sani. Siyo niya. At tagsa-tagsaon ta lang. Sinsal magamay ni akong luas, mahigala murag lisod tag hilwas aning kalakihan. Sige ko nonim, kanong sa katong tisa ganina. Grabe itong tisa san. Okay, sige, inahinaya lang katong mga kwan kani. Mo ni. Sige dong.
Ayan, no? Wala sa audio? O, kana o. Suga. O, limang kana o. Kusog kaya kusog. Ilang Grabe paluma lakas. sa division eh. Naanod ang e-bike. Hawa o. Kani o, sama na, naanod. Pahingo na karbon. Pahingo na karbon. Kaya na. E-bike pa naanod. Anod. Ang lakas ng agos, oh. Kusog kayo, te kusog. Di alam sa babaw. Grabe, oh. Kwan. Sumpay-sumpay ka ba? Masumpay-sumpay. Sumpay-sumpay ba? Sumpay-sumpay sa'yo. Kung dili sincero ang pagsulbad sa problema, di gyud masulbad. O pulo sa pamulitika manghigala. Hindi talaga masasolve ang problema sa pagbabaha. Kani o, sa man mo na nga mo man ni tinuod nga problema. Ang lakas ng agos, oh. Lalim ka ng kalsada, mahigala mo na ni hitabo murag suba. Parang ilog talaga. Madala siya, madala. Way sapa dan napita. Pero nganong naama na ron ang kuan. Tubig punta. Suga. Lisod man kog kayo tong giingon ni Tulfo nga move on na ta sa flood control. Anong move on man? Kanunay man ta bisitahon. Unsaon pag move on? Gahapon no. Imong inon nga move on nga naa ang kinaiyahan man maoy mo pahibaw mo pahimang no. Straight to the point. Alright, Ah, kanyo. sa siya. Paano pa ibaw to? Murag dagat, oy. Downtown area oh. Yeah, pakoski ba? Taon-taon daw ito, mga Katawa kababayan. na lang gitaon. Sabi, ay. Manalili. Oy, paano man eh, kanang suba pasil naman. Pasil daw to, oh. Sold sa mga establishments. Oh, nasuot na sa shop, guys. Downtown area. Pabuka. Oh. Kita nyo, mga kababayan. Oy, Pambari 4, gising-gising din pag may time. Di ba? Kaya nga sumipsip ka na kay Marcos Jr. dahil nga dito dito sa mga ayuda. Nasaan na? Baha ang atupagin nyo, wag yung ayuda. Anak ng titing, oh. O ito rin si Magalong, mga kababayan. Ayan, oh. Magalong, yung lugar mo rin. Grabe, mga kababayan. So ito talaga ang patunay. Ito talaga ang patunay kung hindi nyo ninakaw ang pera ng bayan, hindi po magkakaganito. Wala pong ganyang karaming baha. Diba? Ang problema kasi sa inyo, kayo yung magnanakaw, ipinapasan ninyo ang sisi sa taong bayan, sa ibang tao, no? Sa ibang mga kalaban ninyong politiko. Ito pa, oh. Ito, balita na po ito ng international, mga kababayan, no? Balita na po ito ng international, oh. Oh. Baha dito sa Metro Manila yan noon. Nabalita na po yan sa international, mga kababayan, no? Ito po sa Metro Manila po yan. Pero Davao ang pinupuntahan itong mga hunghang na mga politiko na ito. Oh. Diba, mga kababayan? Oh, tingnan mo nga itong kayabangan ni Tulfo. Baka may copyright ito. Ayan, oh. Oh, delivery ng pera. Delivery ng pera, mga kababayan. Maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested, promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, biting kita, kwikwilyohan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon chair. Gago talaga, no, mga kababayan, no? Kikwilyuhan kita, bibit-biting ka, napakayabang talaga nito mga Tulfo na to. Parang akala nila, mga kababayan, first time pa nga lang nila nakahawak ng posisyon sa gobyerno na politiko. Akala nila, forever na sila dyan. Eh, ilang beses na tumakbo ito si Tulfo, mga kababayan, hindi naman ito nananalo. Di ba? Hindi ito nananalo sa
pagka senador noon. O ito na po, tatakbo daw ito ngayon mga kababayan. Ito na po yung balita talaga tungkol diyan kanina sa una natin. Lumutang ang usap-usapan na pwedeng ipangtapat kay Vice President Sara Duterte ang tambalang Robredo Tulfo sa eleksyon 2028. Yan ay matapos bigyang kulay ng ilang netizen ang pagbisita ni Senator Erwin Tulfo sa Naga City ngayong araw. Narito ang politiko update ni Jude Icap. Naging makahulugan para sa mga netizen ang sinabi ni Senador Alam niyo mga kababayan, pagka naging magkatandim nga sila bilang Vice President ito kay Leni Robredo, nakikita ko, naalala ko lang mga kababayan, dati di ba, lagi itong kasama ni Martin Romualdez. Siguro kung hindi nalaglag si Martin Romualdez, hanggang ngayon speaker pa rin, hanggang ngayon magkakakutsaba pa rin sila, hindi sila nabuko. Mga kababayan, ay ba, siguro ito rin ang magiging Vice President ni Martin Romualdez. Ano? Tingin nyo mga kababayan, ganun siguro mangyayari, ano? Erwin Tulfo na magkakampi dapat sa pag-angat ng mga buhay ng mga Pilipino. Matatandaan ang pamilyar na salitang politikal na may kaugnayan kay Robredo tulad ng kakampi, kakamping at angat buhay na pangunahing advokasiyang isinusulong ni Robredo mula noon hanggang ngayon. Dahilan nito, hindi na tinantanan ng usaping politikal na may kaugnayan kay Naga City Mayor Leni Robredo sa umano'y totoong plano nitong pagtakbo sa pambansang halalan sa taong 2028. Ayon sa mga umuugong na kwento, isa sa mga inaabangan ang tandem ni Leni Robredo at Senador Erwin Tulfo. Sa mga nakaraang survey, lumabas ang malakas na tambalang Robredo-Tulfo sa 2028 na posible umanong ikatalo ni Vice President Sara Duterte. Batay sa Facebook post ni Robredo, hindi politikal ang pakay ng senador, kundi sa pagtulong sa mga proyekto ng lungsod, partikular sa Peña Francia Redevelopment Project. Ayon kay Mayor Robredo, nangako umano ang senador ng karagdagang pondo sa nasabing proyekto na lubos namang ikinagalak ng alkalde ng lungsod. Samantala, pinahayag naman ni Senador Erwin Tulfo na ang kanyang pagbisita ay personal at nais umano niyang suriin ang mga pampublikong programa sa lungsod. Mahalaga umano ang ugnayan ng Senado at mga LGUs para matiyak na ang pambansang budget ay totoong naisa sa katuparan ang mga proyektong papakinabangan ng publiko. Para sa Politico Nightly. Ayan mga kababayan ha. So, Leni Robredo, Erwin Bindalo Tulfo. Itong si Mang Kikwilyo. Puro yabang lang naman ito mga kababayan. Di naman niya ginawa, di ba? Nung panahon nga nung na-black ayan nila Claudine Barito yung kanilang kuya na yung matandang hukluban na si Ramon Tulfo. Agyabang din itong tatlo magkakapatid na to. Wala rin naman silang nagawa. Di ba? Hamon-hamon pa sila sa kanilang programa. Wala rin naman silang nagawa. Alam nyo, kayabangan lang. Ano lang ito mga kababayan? Puro, ano lang ito mga ito, yung gulpi di gulat ba? Pagka nagulat ka, kanila ka. Talo ka pagka nagulat ka. Diba? Ang tawag sa Pangasinan yan, pagyaw. Ibig sabihin yan, yung parang ginugulat ka lang ba? Gulpi di gulat nga ang tawag sa Tagalog yan. Ang gulat lang. Pero ito, ewan ko kung magugulat pa kayo rito mga kababayan. Sabi niya rito, di ba? Tungkol lang daw sa pagtulong. Saan kukunin yung pera na pantulong dyan? Tanungin natin mga kababayan kung saan niya kukunin. Gaano ba kayaman itong si Erwin Tulfo? 400 million ang salin mo. So you're rich. Naipon ko. Nakaipon daw siya mga kababayan, 400 million ng kalyan salin. Naipon niya yon sa kanyang pagtatrabaho lang bilang broadcaster. 400 million ang salin mo. So you're rich. Naipon ko. Nakapag-deliver po ko doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 bisis. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa, 6. 400 million ang salin mo. Dami mo palang pera, Tulfo. Nakaipon ka lang? Totoo nga ba? Kayo, kabayan, naniniwala ba kayo? Nakaipon lang itong si Bindalo Tulfo ng 400 million sa kanyang pagtatrabaho? Kano ba? Lalaki pala ng sahod ditong mga mga media na hindi bayaran. Mga medyang hindi bayaran, mga mainstream. Lalaki na pala ng sahod ninyo. Hindi na kayo talaga dapat bayaran kasi nga laki na eh. Kasi kung pagbabasihan dito kay Erwin Tulfo, si Erwin Tulfo hindi naman to yung pinakasikat. Maaari, masikat pa nga dito si Ted Filon, di ba? Masikat pa dito si Noli De Castro.
Mel Chanco. Sino pa ba? Si Jason Sa, di ba noon? Marami pang mga sikat dito sa kanya, mga kababayan. Baka nga si Julius Babaw, baka masikat pa dito di ba? Pero, ewan ko, ganun na ba kalaki ang kinita ng mga yon? Palagi ko, hindi siguro sila magsasabi na ganun ang kanilang kinita. At magkano binayaran mo dyan sa tax dyan, sa buwis? Ay, dapat ka rin masilip siguro. Total, sinisilip nyo na rin naman ang buwis ni BP Inday Sara eh. Magtutugma ba ang perang mong naipon doon sa tax na binabayaran mo? Di ba mga kababayan ko talagang itong mga ito ay fair lang talaga? O, yan. Isang senador ng Palasyo, isa pang senador, na isang senador din ng Malacanang, nagsisiyaman. Ayan mga kababayan. Lacson's own numbers, a net worth of 58.8 million when he left the Senate on June 30, 2022, rising to 245 million when he returned on June 3, 2025, an increase of 186 million or 317% over the incidence, the identical span. That's a 5.6 times larger than Duterte's rise for a former police chief with no declared real estate background before 2022. The ballooning of Lacson net worth is the biggest among all 24 senators. Sabi, wala ka naman trabaho, wala kang dineclare na real estate mo. Natalo ka nung 2022 pagka-presidente, di ba? Talo ka. Pagkatapos, wala kang trabahong dineclare. Pagdating ng 2025, ang dineclare mo na ay 245. Aba, 186 million or 317% ang itinaas ng yaman mo nang wala ka namang trabaho. Anong saan galing yung pera? O, di ba mga kababayan? Kaya mapapatanong talaga ang bayan eh. Maalala nyo talaga at hindi nyo talaga makakalimutan itong mga video na ito na naglalabasan na ito, di ba? Di ba dito si Lacson tsaka si Sotos nakasakay? Di ba? Itong helicopter na ito, di ba? Nasakyan na ni Lacson at tsaka ni ni Soto. Hindi natin alam kung saan galing yung kanilang yaman. Dapat rin nila, ipaliwanag din nila. Ilabas, bulatlat din nila ang kanilang BIR records. Mahiya naman kayo. O si BP Inday Sara lang talagang gusto yung bulatlat ang record. Ay, unfair yan. Hindi maniniwala sa inyong taong bayan. Kaya nga, kahit anong gawin ninyong pagbibigay ng ayuda, tinatanggap lang ng ang ayuda na binibigay nyong kakarampot, 2 kilong bugas na maitim na hindi makain ng aso. Pero ang iboboto pa rin at gusto pa rin ay mga Duterte. Diba? Yan po ang mga realidad sa ating bansa, mga kababayan. Diba? O, sabi nga dito, no? Sino-sino na lang natitira sa Senate minority na walang kaso o ongoing investigation. Senator Jaime Marcos and Senator Pia Cayetano, may ethics complaint din pala. Humanda ka rin din, Jaime. Di ka tumitigil sa ingay ha, unless may hawak ka rin talaga. Baka may pwede pang ilabas. Laban, Alan Peter Cayetano, Camille Villar, Mark Villar, Bongo, Robin Padilla, Ronald Bato de la Rosa, Rodante, Marcolita, Bingo Estrada, Loren Ligarda. Excuse me. Inuubos talaga yung mga minority senador, mga kababayan, ano? Talagang plunder lahat. Lahat gusto talagang kulong, walang piyansa-piyansa. Lang, kahit pa naman ipakulong pa nila lahat ang mga senador, wala pong mangyayari kasi nga po, kailangan pa rin ng 16. At itong kanilang, ano ba yun? Ba't nawala yun? O ito, saan itong lugar nito? Subic naman ito, mga kababayan, no? Subic ito. Kalagayan sa kabaan ng kalsada sa Barangay Matain sa Subic ngayong hapon dulot ng biglang pag-ulan. Sa Subic daw yan, mga kababayan. Ha? Yan. Nasaan na ang flood control dyan? Subic, nasaan na ang flood control? Yan pa ha.
Ayan. Nasaan ang mga flood control ninyo dyan? O, balikan natin yung ano dito, yung kaninang ano natin. O, teka lang, sandali. May nahagip tayo. Ewan ko kung anong katotohanan tungkol dito. Ay, Shopee pala yan. Wait. Basta may nakaano lang na ganyan, mga kababayan. Ayan, si Mima, oh. Utang pala ng 8 million, mga kababayan. Teka lang, ha. Ayan, teka lang, ha. Teka lang. Ayan, ito yung si Erwin Tulfo at saka si Linlen, no? Tatakbo sila. Sila yung magtatandem na, mga kababayan. Oh. Tingnan nyo itong pera, oh. Ano ito ngayon na pera na ito? 841 million lang dinagay na sa treasury. Pero 25 billion po yan. Wala pang 1 billion ang isinauli. Kita nyo? Di kickback na naman. Nakaw na naman. Nanakaw na nga, another nakaw pa. Okay. Gandang pakilo. Ito si Bonjeng, mga kababayan. Ito talaga. Ito yung paldong-paldo. Tinunggan ito yung 1 galon na alak eh. Million ba naman? 3 million yata. Isang gabi lang, mga kababayan, na alak. Ano? Ang lupit talaga nitong mga ito. Grabe as in. Talagang maano ka talaga dito sa mga tulpo na to. Biglang nagsiyaman. O ito pa. Quezon City naman. O baha. O yan. O bakit? Ay, hindi pala to Davao. Quezon City ito. Wag, hindi yan po pwede puntahan ni Marcos or ni pangalan nun? Sino pangalan nun? Si Vince Dizon, mga kababayan. Hindi yan po pwede puntahan. Yan. So, ang mga kinakasuhan lang, ito lang po. Kamukha nitong mga ligarda. Yan na ngayon, di ba? Ay, nako. Pero hindi nyo makukuha ang boto ng taong bayan. Kasi po, ito, si Tatay Digong, no? Kahit nakakulong na sa dahig, ito yung pagbaha, mga kababayan. Ito yung matinding pagbaha. London binaha. Yan, no? In what has been described as the largest gathering of Duterte supporters in the United Kingdom, over 3,000 overseas Filipino flooded the heart of London at Marble Arch for a peaceful rally in support of Vice President Sara Duterte and her family. Ito yung matindi, mga kababayan. Binabaha ng taong bayan para suportahan. Samantalang si Marcos naman, binabaha ng baha na literal at gastos ng taong bayan. Kita nyo yan, no? Binabaha ng taong bayan, no? Sa aming tao, dyan sa London, no? Duterte, thousands turned out for Duterte in London. Ano ba naman kasi? Tingnan nyo naman, mga kababayan, tong si Duterte, oh. Oh, paano hindi yan babahayan ng tao? Magandang ehemplo ba kayo sa kabataan? Yes, I restored public order in my city and everybody is safe. Anong posisyon sa gabinete ang ibibigay nyo sa babae? Tourism, pati, well, if she is really bright, finance, any Name your position. top campaign contributor. Sino siya? Nasa bukid, ma'am. Anong pangalan, sir? Emilio Aguinaldo, I think. Sabi niyo po, you cannot be a president if you cannot kill. Papatay ba kayo kung kayo'y Pangulo? It's not the actual. Takot kang mamatay, takot kang pumatay, huwag kang magpresidente. Anong sitwasyon ang posibleng mag-udyok sa inyo para magdeklara ng martial law? Well, rebellion, lawless violence, and rebellion and lawless So, violence. posible ang martial law sa panunungkulan nyo? No, cannot be. Wala namang, hindi na ganoon kalawak ang rebellion natin. Papayag ka bang mailibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Marcos? Yes, definitely yes. Because it has divided the country until now. Halos lahat ng Ilocano galit kung bakit ganon ang nangyari. Kaaway It's na time to heal. Kaaway na ba natin ang Amerika? Kita nyo, mga kababayan? Kita nyo? O mga Ilocano. Kaya naman palang mga Ilocano, mahal na mahal din si Tatay Digong. Kasi nga, inisip din ni Tatay Digong ang kapakanan ng mga Ilocano. Oy, kailan nga mga Ilocano? Gayom. Diba? So, mo gayam nga inarog or inayat yun ni Tatay Digong.
tugamin ti insarita ni Tatay Digong nga no mabawasan ti ano ba yun sa Ilocano, kalimutan ko na. Yung galit, yung puot, yung sama ng loob ng mga Ilocano na ang kanilang hero, kinikilalang si Apulacay Marcos Sr. ay nakaburo pa rin doon sa Ilocos noon. Hindi pinapalibing, hindi pinapayagan nitong mga Dilawan, nitong nila Aquino, at nila mga kakampo nila Kiko, Dilima, lahat yan mga Dilawan, mga kababayan, ayaw, di ba? Sa pa nga nila ipahukay noon ang pinalibing na ni Tatay Digong Pero, bagamat si Tatay Digong Bisaya, taga Mindanao, inisip niya yung Ilocano dahil nandyan po yan sa ating batas. Karapatan po yan ng dating Pangulo na mailibing siya sa libingan ng mga bayani. Dahil nasusulat po yan sa batas natin Dati siyang sundalo, nagsilbing presidente. So, ilagay dyan. Diba? Ang nangyari. It's time to heal. Kaaway na ba natin ang Amerika kapag kayo'y naging Pangulo? Sila lang mga nag-aaway. It was a response to a question coming from media. It's a concocted hypothetical question and I was only replying to it. Yes, kung gusto nila. Alright. Kaaway mong illegal na droga, anong gagawin nyo sakaling malaman po ninyo na isa sa mga anak nyo ay gumagamit ng illegal na droga? Patayin mo. May anak po ba kayong nalulong o gumamit ng illegal na droga? Everything is okay. Everybody is okay, sir. My order is, even if it is a man, kill him. Alright. Yung babala nyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang Hindi ako bahala kayo sa ginagawa niyo. Basta tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. Thank you, sir. Bahala lang kayo sa inyong ginagawa, basta kami tuloy-tuloy lang kami. Grabe itong si Marcos Jr. Ito po yung mga kababayan, yung eksena na yan yung tinanong siya, abang mayroon pong isang tunilada or ilang tunilada ng shabu yun, mga kababayan, na nahuli dyan sa Alitagtag, Batangas ba yun? Or Kalatagan, basta dyan sa Batangas. Sa checkpoint lang yun, hindi po yun nahuli ng entrapment, hindi. Checkpoint, Pilampa, alahin ni Erich Bindalutulpo, tapos wala pang lisensya ang gago. Niwalan mo kayo. Nasaan na kaya yun ngayon, mga kababayan? Wala pang kaso yun, ano? Walang kaso, deport lang. Pero napakarami ngayon. Napakarami ng shabs na yon. Tingnan nyo ngayon, mga kababayan. Kay Tatay Digong, pag nahuli, mga anak niya, patayin mo, sabi niya. Dito kay Marcos ngayon, tingnan nyo. Naglutangan na naman. Ng Philippine Nadakip sa isinagawang joint operation ng Philippine Coast Guard at Philippine Drug Enforcement Agency ang 2 lalaki at isang babae na nahulihang may dala ng tinatayang nasa 75 kilo ng inihinalang shabu. Batay sa paunang standard drug price, sinasabing nagkakahalaga ang mga ito ng nasa 510 million pesos. Laki kalahating bilyon mahigit. Isinagawa ang naturang joint operation ng PIDEA at PCG sa May Batangas Port noong Huwebes, July 30. Naharang ng mga operatiba ang isang puting van na isinailalim sa inspeksyon. Dito nadiskubre ang 75 pakete ng puting crystalline substance na pinaniniwala ang shabu na sasailalim pa sa laboratory examination. So nakatanggap tayo ng intelligence information na merong isang puting van na sakay ng isang barko na galing sa Katiklan, Aklan. Ang bababa Ramp 2 ng Batangas Port na accordingly ay merong lula ng mga illegal drugs kaya ating inactivate yung ating law enforcement team kasama ang PIDEA at naglagay rin tayo ng ating Coast Guard K9 dogs sa may Ramp 2. Ang mga naarestong individual ay pawang mga residente ng Barangay Talon-Talon sa Zamboanga City. Sila ay posibleng maharap sa kasong paglabag sa Section 5 Article 2 ng Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Isinailalim na sa kustodiya ng PIDEA ang mga nahuling individual, maging ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang pagsasampa ng mga kaso at disposisyon.
Pinuri naman ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgaban ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon na anyay patunay ng pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga at mas matibay na koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan laban sa mga transnational crime. Ayon sa PCG, patuloy nilang pinapaigting ang pagbabantay sa mga pantalan at iba pang pangunahing entry points sa bansa upang mapigilan ang pagpasok at pagkalat ng iligal na droga. Well, Ryan, malaki talaga ang posibilidad na ginagamit ang mga barko sa paghahatid ng mga illegal na droga. Kaya ngayon talaga pinapaigting natin yung ating pagkasagawa ng mga pre-departure inspection, kasama yung ating coordination with other law enforcement agencies para talagang akat itong ganitong mga pagka-transport ng mga illegal na mga droga, even yung mga contraband sa ating mga barko. Hindi tayo nagtataka na posibleng gamitin itong mga ganitong mga ways na para magsakay ng mga illegal na mga kalakal o mga droga. Sa ngayon, ito ang pinakamalaking halaga ng shabu na nasabat ng PCG sa mga pantalan ngayong taon. Paalala din ito sa ating mga kababayan na agad magsumbong sa kanilang tanggapan ang sinumang may impormasyon sa mga iligal na kontrabando na idinadaan sa mga pantalan. Sa ating mga kababayan ay i-report din po sa Philippine Coast Guard kung meron po kayo nakikita na mga bagay o mga sitwasyon na magko-compromise sa ating safety and security. Pakete ng puting kristal. Grabe mga kababayan, nasa puting ban na naman. Ganito rin yung naroon. Batangas din yun noon eh. Diba? Ang halaga nga po noon umabot yata ng 13 billion. Grabe mga kababayan. Ito naman ngayon kulang-kulang ay may get kalahating bilyon. Yun 13 billion yata something yun mga kababayan noon. Parang 2 tonelada yata ng shabu yun. Ang lupit. Tapos kanyang kalaking halaga ng shabu. Ganyang kararami mga kababayan, pero wala man lang panlalaban. Babait ng mga addict ngayon, Ang babait ng mga drug pusher ngayon mga kababayan, Iba talaga itong panahon ni Bibim, Pero panahon ni Tatay Digong nakikipagpatayan kahit 1 kilo lang, 1 gramo lang. 'Di ba? Pero ngayon ang babait, grabe, as in napakalalaki ng mga shipment na ito. Pero kung makapag sila, ang liliit lang ng nila, Ay, wala man lang, parang normal lang naman. Smuggle lang. Ganun lang, mga kababayan. Intindi, Intindi sa panahon ni Marcos talaga ngayon. Batangas din yan, ha? Kumusta na kaya? Sana kaya yung mga yan, pinakita ba sa publiko yan? Na sinunog, mga kababayan? Meron na ba kayo nakitang mga ganyan na sinusunog nila? Binabalita talaga nila? Kasi yung nakaraan, di ba? Parang hindi natin nasundan yun eh. Parang wala yatang nakakita dun yung yan din sa Batangas, di ba? Yung kinikwento ko kanina. Sana napunta yun, yung mga shabu na yun, mga kababayan. Yan. Di ba? Sana napunta yan. Mga kababayan. At speaking of Batangas, ito. Kawawa naman to mag-ina, mga kababayan, Grabe. Pumalag si Senadora Loren Legarda sa isinasagawang preliminary investigation ng Office of the Ombudsman para sa mga reklamong plunder, graft at conflict of interest laban sa kanya at sa kanyang anak na si Congressman Leandro Leviste. Sabi ni Legarda, baseless at pagbahid lang sa integridad ang mga aligasyon laban sa kanya at sa anak. Dagdag pa niya, handa silang ilabas ang katotohanan at kumpiyansa silang malinis ang kanilang pangalan. Bukod sa mag-ina, under preliminary probe na rin si dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Tungkol ito sa 10 billion peso solar service contract na nakobra ni Leviste na tinukoy ni Ombudsman Remulla na ghost electricity. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na labag sa batas ang ginawa ni Leviste dahil na rin sa eksklusibong paghawak nila sa solar pero hindi naman umano sila tumupad sa... Grabe mga kababayan, si Cusi, alam niyo si Cusi mga kababayan, dati rin po yan, tao rin PRRD. Wala talaga, basta lahat talaga na madikit kay Tatay Digong or sa mga Duterte. Wawa. Dapat gawin na naging malaking dagok sa pamahalaan. Giit pa ni Remulla na hindi naman makakakubra ng government contracts at agreements si Leviste simula pa noong 2014 kung hindi sa tulong ng kanya
panahon na iyon. Ayon sa Ombudsman, Enero pa ng kasalukuyang taon nang simulan ng anti-graft body ang fact-finding kaugnay ng Ay nako mga kababayan, ano? Talagang ito talaga ang ano dito, ang mahirap dito sa Marcos administration na ito. Masahol pa ito kay Pinoy, no? Masahol pa ito kay Gloria. Kukumpara, di ba mga kababayan? Talamak talaga ngayon, basta kalaban ka, hindi ka talaga bibigyan ng puwang na makabangon, ano? So, tingnan nyo Marcolita, di ba? Na ba magsasabi na makukulong yun ng ganun-ganun na ng mga kababayan, di ba? Tapos ngayon, si Pipi Inday Sara, ipapa-impeach nila. Nakapagtataka, ipapa-impeach nila si Pipi Sara. Bakit itong si Madriaga, hindi na nila ipa-witness, di ba? Ayaw na nilang pag-witnessin. Itong si Madriaga, mga kababayan. Dapat pinag-witness nila itong si Madriaga. Saan na si Madriaga? Dito yan eh. Ayan, no? Balita po mga kababayan, ito news update. Ramil Madriaga, posibleng hindi na tumistigo sa impeachment trial ni VP Sara. Bakit hindi na? Hindi pa nagdesisyon ang prosecution team kung ihaharap bilang testigo si Ramil Madriaga na nagpakilalang bagman sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Private Prosecutor Lawyer Amando Digutan, nakadepende ito kung kakailanganin pa ng prosecution ang testimonya ni Madriaga. Kung sa tingin ng prosecution kailangan, we will present him, pero kung sa tingin ng prosecution hindi na, we will not. Aniligutan sa panayam sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel. Pinaliwanag ni Ligutan na hindi na maaaring umanong kailanganin itong si Madriaga na papatunayan sa pamamagitan ng mga opisyal na dokumento na hindi umano ipapaliwanag o na account ng maayos ang paggamit ng confidential fund. Anya, hindi pangunahing usapin kung sino ang tumanggap ng pera, kundi kung napatunayan na ang pundo ay hindi na ipaliwanag ayon sa hinihinging proseso. Nako, kaigit ka na dyan, Ligutan. Sa tingin nyo mga kababayan, kung ito si Madriaga, pabor na pabor sa kanila, hindi kaya nila ito kakalad ka rin at dadalhin dyan, di ba? Di ba? Kaya nga nila ito kinuha dyan sa kulungan pinatistigo nga nila dyan sa kanilang mini trial Natudutanggi na nga ngayon si Luis Tro, di ba? Na ayaw niya nang aminin na mini trial ang ginawa nila dyan noon sa Congress. Ito ang kanilang testigo na to. Di ba itong kanilang testigo na to, obvious mga kababayan, napakasinungaling. Lahat ng binitawan na sinabi nito, puro sablay Lahat ng mga sinabi nito, yung picture, di ba? Yung yung drawing ba yon? Yung art? Hindi naman pala siyang nagbigay. Nagreklamo yung nagbigay mismo, yung may-ari mismo. Kita mo yan? Tapos yung dun sa may restaurant ba yun, sa bar? Kay Attorney Chico pala yun. Hindi naman pala yun. Yung event na yun noon, walang ganun na sinasabi niya. Di ba mga kababayan? Kasi nga yung panahon na yun, may exclusive yun. Napakaraming, kumbaga, yung kanyang restaurant na yun, exclusive yun. Kaya siguro mga kababayan, itong si Ligutan, ayaw na nilang iharap ito kasi sasablay dito talaga. Uulan talaga dito ng ano. Iharap mo naman Ligutan para naman kahit papaano dumami ng views namin. Napapansin ko, kukunti ang mga views ko pagdating sa impeachment. Kasi nga po mga kababayan, na-stress kayo dahil una po muna nagpe-present kayo ng mga ebidensya, mga witnesses, mga testigo. Ito pong prosecution. Bandang huli pa po si VP Sara, wag po yung masyadong suportahan nyo naman kami. Yung iba kasi wala ang interest mga kababayan. Wala ako masyadong views pagdating sa impeachment. Na-stress daw sila kasi. Huwag kayo mag-alala kasi hindi naman kayo nag-iisa Hindi kayo unang na-stress. Kami ng mga vlogger ang unang na-stress. Kasi nga, siyempre, alam namin, tagilid talaga dito sa mga unang talang ng witnesses. Kasi nga, kanila pa yan Sila pa magpipresent lahat ng mga bintang nila.
ilalabas nila lahat ngayon dyan. Lahat ng mga ebidensya nila, ilalabas nila at lahat ng mga witnesses. Ito na nga ang nangyayari ngayon. Time to time, kung kinakailangan mag-cross-examine ng defense ni BP Sara, pwede. Pero kamukha nitong nakaraan, halos hindi na nag-cross-examine si Attorney Poa kasi nga, useless na para lang mapabilis na po ito. Tatandaan na po ninyo 25 million po ito bawat araw ang kinagastos po dito ng Senado. Tapos ayaw nyong manood. Manood kayo, baka mamaya mapanood man lang natin kung sino dyan yung malakas lumamon. Kung sino yung nagtatalsikan ng laway. At panoorin natin, mapanood din natin uli umiiyak. Paano naman to umiyak si ito si Madriaga. Tatagos uli kaya sa salamin pagka siya ay umiyak? Abangan natin yan, mga kababayan. Alright? So, ito. Ayan na nga po, mga kababayan, ang ating napag-usapan. Ano ang inyong masasabi patungkol po dito sa mga binabahang Baguio City, Cebu City, General Santos City, Metro Manila. Ngunit ang ating Pangulo at si Vince Dizon sa Davao lang nag-stay at nag-stay. Doon lang nag-iimbestiga. Pero pagdating sa Cebu, sabi nga ni Angkor ni Attorney Rufel, maunay din sila pagka tinutukan talaga nila. Ibig sabihin, tatama, babalandra, babalik sa kanila o tatamaan din sila once na kursigihin nila pag-imbestiga dyan sa flood control sa Cebu. Yun, mga kababayan. At saan galing ang mga pera ni Tulfo, ni Lacson, mga kababayan? Baka alam ninyo. Marites nyo naman dito sa comment section sa baba. At naniniwala ba kayo, Erwin Tulfo at Leni Robredo kayang pataubin si BP Inday Sara? Sara go. Sara Senator Bongo, Sara go. Sara ma? Sama? Sara Marcolita? Or Sara Ruben Padilla? Sa tingin nyo, mga kababayan, sino dyan ang pupwedeng itapat kay ang itandim kay BP Inday Sara? Pwede rin. Para mas lalo pa tayong mga kababayan makatiyak na walang Sara Q. Oh, ano yung Sara Q? Sara Kibuloy. Diba? Sara Q. Sarago, Saro, Sama, or Sara Q. Kaya na po ang pumili, mga kababayan, kung sino ang inyong napupusuan na ipantapat dito naman sa administrasyon na Lugao at Bindalo. Paki-comment nyo po dyan sa comment section sa baba. Pag-uusapan po natin at pupusuan po natin. Muli, ito si Bimar Channel. Pansamantalang magpapaalam at magkita-kita tayo sa susunod na pagkakataon. Pilipinas. Bye-bye!